Sa kwarto ng pagpapalit ng damit para sa mga lalaki sa SW Building, makikita si Eugene habang inaayos at isinusuot niya ang kanyang training clothes. Si Sukjo nagtatanong, halatang naguguluhan at naaabala siya sa biglaang pagkilos ni Eugene. Bago pa man masagot ni Eugene ang katanungan, may magaganap na flashback na eksena. Ipinapakita dito ang nakaraang pag-uusap ni Eugene at ng lolo ni Yuna. Ayon sa lolo, kailangan niyang tumira kasama ang mga bodyguard para sa ilang araw at kailangang makipagkaibigan si Eugene sa kanila. Sinabi ng lolo na nakausap na niya ang mga bodyguard at walang dapat iproblema si Eugene sa kanyang pananatili roon. Balik sa eksena, sa pagsagot ni Eugene kay Sukjo, sinabi ni Eugene na gusto niyang subukan lang kung ano ang pakiramdam maging bodyguard. Nag-isip si Sukjo kung may interes ba talaga si Eugene sa trabahong ito. Tinanong naman ni Eugene kung bakit hindi si Sukjo ay nagte-training. Paliwanag ni Sukjo, may basic training ang Team 2 ngayon at siya ay kasama sa Team 3. Dagdag pa niya, ang Team 3 ay responsable sa pagprotekta kay Yuna, habang ang Team 2 ay para kay Direktor at sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, tumitig lang si Eugene kay Sukjo bago nagpalit ang eksena papunta sa training ground kung saan naroroon ang iba pang mga bodyguard. Ipinakilala ng trainer si Eugene sa iba pang mga bodyguard. Sinabi niyang si Eugene ay mula sa parehong klase ni Go Sukjo mula sa Team 3. Dahil interesado si Eugene sa trabaho ng pagiging bodyguard, binigyan siya ng presidente ng permiso na makasama sa team para maranasan ito. Hinihiling ng trainer na maging maayos ang pakikitungo sa kanya. Tinanong ng isa sa mga bodyguard kung ito ba ang estudyanteng tumulong kay Go Sukjo sa kamakailang insidente. Kinumpirma ito ng isa pang bodyguard na oo, si Eugene nga yun. Pagkatapos, nagpakilala si Eugene at sinabing natutuwa siyang makilala ang lahat. Sumunod ay nagsimula na ang training kung saan tumatakbo ang mga bodyguard sa lugar. Habang ito ay nagaganap, sina Yuna at Sukjo ay nanonood mula sa itaas ng training ground. Napag-usapan nila na interesado pala si Eugene sa trabahong pagiging bodyguard. Sabi ni Sukjo, yun nga ang narinig niya. Napaisip si Yuna at nagsabing bagay nga ito kay Eugene. Habang abala si Yuna sa panonood kay Eugene, dumating si Annie, ang kanyang pinsan. Nagtaka si Yuna kung bakit naroroon si Annie, pero si Annie ay ngumiti lang habang patuloy din sa panonood kay Eugene. Samantalang ang training ay tuloy-tuloy, sinabi ng trainer na mabilis makasunod si Eugene. Nagdesisyon siyang bilisan pa ang takbo. Inutusan niya ang mga bodyguard na tumakbo ng mas mabilis para hindi magkagulo ang linya. Sumagot ang mga bodyguard ng, "Yes, sir," at nagpatuloy ang kanilang training. Matapos ang takbuhan sa training, halata na pagod na ang lahat ng mga bodyguard maliban kay Eugene. Hingal na hingal ang trainer at sinabing kahit lahat ay mukhang malapit ng mahimatay sa pagod, si Eugene ay parang walang pagod at may enerhiya pa. Pagkatapos, sinimulan na ang susunod na uri ng training. Inutusan ng trainer ang lahat na gumawa ng 5 set gamit ang nakasabit na lubid. Habang pinapanood ang pagganap ng iba't ibang mga bodyguard kumpara kay Eugene, namangha si Yuna. Anya. Hindi makahabol ang mga nasa Team 2 kay Eugene. Tumugon si Sukjo na, ibang klase talaga si Eugene, parang halimaw. Matapos ang training sa hanging rope, napansin din ni Annie ang malaking pagkakaiba sa kakayahan ni Eugene kumpara sa Team 2. Sinabi niya na kahit training lang ito, halata na may malaking agwat sa galing o kakayahan. Pareho ang naging obserbasyon ng trainer at nagtaka siya kung bakit napakagaling ni Eugene. Tinanong niya sa sarili kung saan kaya ito na-train at bakit siya ganun kagaling. Bigla namang napansin ng trainer si Annie na nanonood. Agad siyang nag-alala at sinabing malamang ay pagagalitan sila ni Direktor Annie. At may sundalong gustong subukan ang kakayahan ni Eugene dahil narinig niya na malaking parte ang ginawa nito para mailigtas si Miss Yuna. Tinanong siya ng trainer kung seryoso ba siya na makipaglaban sa isang high school student at tila nag-aalinlangan ang trainer sa ideya. Biglang lumapit si Eugene at sinabing hindi siya umaalma sa hamon. Nagulat ang trainer pero wala siyang magawa kundi pumayag. Pinagsuot si Eugene ng protective gear at tila nagtataka si Eugene sa mga gamit na inisuot niya. Sa eksena, nag-aalala si Yuna para kay Eugene at tinatanong kung okay lang ba siya. Sinabi ni Sukjo na lahat ng mga tao sa lugar ay may karanasan na sa labanan. Ang bodyguard ni Yuna ay nagpahiwatig na galing sa Special Forces, ang karamihan sa kanilang escort team, at nagtataka siya kung hanggang saan kayang umabot ng bata sa laban.
Samantalang si Annie ay nagtataka kung talaga bang mahuhusay ang mga sundalo na ito at hindi sila matatalo ng isang high schooler. Inimensyon niya na napakahusay ni Eugene noong nailigtas niya si Yuna. Sa kabilang banda, ang bodyguard ni Annie ay nagpapalakas ng loob na ang kanilang team ay may espesyal na training kaya hindi sila matatalo. At nagsimula na ang sparring na laban. Pinapayuhan ng trainer ang bodyguard na kalaban ni Eugene na huwag masyadong magpaka-agresibo lalo na siya. Sumagot ang bodyguard na walang dapat ipag-alala at nagsimula na rin ang laban. Sinabi ng bodyguard kay Eugene na dapat siyang mabahala dahil iba siya sa mga kalaban ni Eugene dati. Si Eugene, tahimik lamang at nakahandang makipaglaban. Biglang umatake ang kanyang kalaban na bodyguard na may dalawang mabilis na suntok. Pero umiiwas lang si Eugene, parang pinagmamasdan muna niya ang galaw ng kanyang kalaban. At nagtataka si Yuna kung bakit tila sobrang lakas ng mga suntok ng kalaban ni Eugene para sa isang ensayong laban. At sa isang malakas na swing na suntok ng kanyang kalaban, nakaiwas si Eugene at ginamit ang kanyang paa para isabit sa paa ng kanyang kalaban na ikinabahala nito at nagbigay ng opening para kay Eugene para mailunsad ang isang suntok ngunit nasalag ito ng kanyang kalaban. Sinabi ng bodyguard na hindi sapat ang ginawa ni Eugene. Pero bago pa makalunsad ng suntok ang bodyguard, naunahan siya ni Eugene na salagin ito, tumama ang malakas na suntok sa mukha ng bodyguard. Na-shock sina Yuna at Sukjo sa nangyari. Napansin ng bodyguard ni Yuna na tinamaan ni Eugene ang kalaban sa parteng walang proteksyon ng helmet. Pero hindi pa tapos si Eugene sa kanyang galaw. Pagkatapos tamaan ng suntok ang kalaban, agad niyang hinawakan ang ulo ng kalaban at binigyan ng mabilis na tuhod sa mukha, kaya't bumagsak ito. Na-shock sina Annie at ang kanyang bodyguard habang tinatanggal ni Eugene ang kanyang headgear. Pati ang trainer at iba pang bodyguards ay nagulat sa nangyari. Sinabi ni Sukjo na tila si Eugene ang hindi marunong magpigil sa kanyang lakas. Si Yuna ay labis din na nagulat sa pangyayari. Nag-iisip ang bodyguard ni Yuna kung talaga bang hindi balak ni Eugene na magpigil sa kanyang lakas sa simula pa lang ng laban. Samantalang si Annie, nagulat sa kanyang nakita at tinanong kung talaga bang 19 na taong gulang lang ba talaga ang bata. At ang bodyguard ni Annie ay tila galit sa kanyang itsura. Sa pagpapatuloy ng eksena, dinala palabas ang tinalong bodyguard habang ang trainer ay patuloy pa ring nagugulat sa nangyari. Sinabi ng trainer na totoo nga ang kakayahan ni Eugene at naintindihan niya kung paano ito nakatulong ng higit pa kay Sukjo sa rescue operation. Bigla siyang tumingin kay Miss Annie at naisip na naman na baka magalit ito sa kanila talaga. Isang bodyguard ang biglang nagtaas ng kamay at humiling na siya naman ang susunod na makikipaglaban kay Eugene. Nagulat ang trainer at tinanong kung talaga bang gusto ng bodyguard na ito, na si Choi Bimsuk, na makipaglaban kay Eugene kahit na may isa na itong tinalo sa kanila. Ayaw na ng trainer na may isa pang bodyguard ang makipaglaban kay Eugene. Parang nahihiya na siya dahil tinalo na nga ng isang high schooler ang isa nilang kasamahan. Pero si Eugene, walang problema sa kanya kung may isa pang makakalaban sa kanya. Tinanong pa siya ng trainer kung sigurado siya at baka pagod na siya. Ang sagot ni Eugene ay hindi pa siya pagod at kaya pa niyang lumaban. Nagulat na naman ang lahat sa kanyang sagot. Sa huli, mukhang nasa gitna na ng lugar sina Eugene at Choi, at handa na para sa susunod na laban. Tinanong ni Choi si Eugene kung saan ito natutong lumaban. Napansin naman ni Eugene na wala itong suot na helmet. Sinagot ni Choi na hindi niya kailangan ng helmet at dapat si Eugene ang magsuot. Sa kabila nito, itinapon lang ni Eugene ang kanyang helmet. Nagulat si Choi, pati na rin sina Yuna at Sukjo. Sinabi ni Choi na hindi talaga natatakot si Eugene at nagustuhan niya ang estilo nito. Tinanong ni Annie kung ano sa tingin niya ang mangyayari sa susunod na laban. Ang kanyang bodyguard ay naging seryoso at sinabing ang kanilang kasamahang si Choi Byung-suk ay ang ace ng kanilang team. Nag-train sila araw-araw at hindi dapat siyang maliitin. Samantalang ang bodyguard ni Yuna ay nag-comment na baka iba ang laban kung may mga armas, pero dahil sa patas na laban lang ito, magiging mahirap para kay Eugene ito. Ayon sa kanya, ang laban ay nakasalalay sa pisikal na kakayahan at si Choi Byung-suk ay kilala sa ganitong aspeto. At nagsimula na ang laban. Gumawa si Choi ng mabilis na suntok na agad na iniwasan ni Eugene. Sumagot si Eugene ng mabilis na suntok pero na-block ito ni Choi. Kitang-kita sa mukha ni Choi ang lakas ng suntok ni Eugene.
Nagpatuloy ang laban at parehong mabilis ang galaw ng dalawa. Gumawa ulit si Choi ng suntok na muling naiwasan ni Eugene. At sa pagganti inakala ni Eugene ay tumama na siya sa mukha ni Choi, pero napansin niyang na-block ito ni Choi. Sinabi ni Choi kay Eugene na mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya. Sumunod pa si Eugene ng isa pang suntok na muling na-block ni Choi. Sinabi ni Choi na maganda ang timing ni Eugene, pero hindi pa rin ito sapat para mabasag ang kanyang depensa. Tuloy ang laban at biglang nagpatama ng mabilis na sipa sa binti si Eugene kay Choi, na ikinagulat ng lahat, pati na ng trainer. Sinundan ito ni Eugene ng isa pang sipa. Napansin ni Choi na may ibang balak si Eugene sa kanyang tuhod, na ayon sa kanya, ay isang delikadong hakbang. Nang magsimula si Choi sa kanyang atake, agad na humakbang ng mabilis at lumapit si Eugene para ilunsad at tumama ang siko sa mukha ni Choi, kasunod ang isang mabilis na suntok sa dibdib. Pero galit na si Choi at handa nang umatake muli. Subalit na block ulit ito ni Eugene at sumunod. Tinamaan si Choi sa lalamunan gamit ang kanyang kamay mula kay Eugene. Dahil dito, napaluhod si Choi habang lumalabas ang laway sa pagubo nito. Lahat ng tao sa paligid, kasama na sina Yuna, Annie, at mga bodyguard, ay ikinagulat ang pangyayari habang nakatingin kay Eugene na nakatitig sa kanyang tinalong kalaban. Napansin ng bodyguard ni Yuna na tama ang pag-atake ni Eugene sa tuhod at lalamunan ni Choi Byung-suk, na nagbawas sa agwat ng kanilang pisikal na kakayahan. Maari pa itong maging mas pareho ang resulta kung si Eugene ay sa iba pang mahihina na parte ng katawan ni Choi umatake. Pagkatapos ng laban, tinanong ni Eugene kung may iba pa sa grupo ng mga bodyguard na gustong lumaban sa kanya. Wala ni isa sa kanila ang nag-respond. Sinaad ng trainer na medyo labag sa kaugalian ang pagtira sa tuhod at lalamunan sa isang sparring match. Sumagot si Eugene na hindi niya alam na may mga patakaran pala at humingi siya ng paumanhin. Pero imbes na pag-usapan pa ang mga patakaran, parang nagiging dahilan lang ito para hindi tanggapin ang pagkatalo nila sa isang high schooler. Sinabi ni Annie na hindi aksidente ang pagkakaligtas nina Eugene at Sukjo kay Yuna. Nagtanong siya sa leader ng Team 2, ang kanyang personal bodyguard, kung paano ito tingnan kay Eugene. Sinagot ng bodyguard ni Annie na sa lahat ng nakita nila, mula sa basic training hanggang sa sparring, talagang exceptional si Eugene. At si Annie ay nagpatuloy sa susunod na parte ng kanilang gawain. Nagulat ang lahat ng bodyguards na naroon. Nagtaka si Yuna kung ano ang ibig sabihin ni Annie, pero sinabi ni Annie na dahil nandito siya para maranasan ang trabaho ng isang bodyguard, kailangan nilang maranasan ang tunay na sitwasyon matapos ang kanilang basic training. Habang ito ay kinakausap, tahimik lang na pinapanood ni Eugene si Annie. Sinabi ni Annie na dahil sinusunod na ni Eugene ang schedule ng Team 2, kasama na siya sa mga susunod na gawain nito. Nagulat si Yuna sa sinabi ni Annie. At sa kabilang kwarto, pinag-uusapan ng lolo at ng kanyang bodyguard si Eugene at Yuna. Nalaman nila sa kanilang investigasyon na magkaklas pala ang dalawa, at na-shock sila. Napag-usapan din ang codename ni Eugene na Jin, na kilala na mula pa noong mga nakaraang taon. Hindi nila matanggap na ang bata pa pala ni Eugene noon. At sa paglipat ng eksena, makikita na si Eugene sa locker room ng mga lalaki, at suot-suot na niya ang kanyang bodyguard uniform, na magsisimula na ang kanyang trabaho sa eksaktong oras na yon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.